Tiningnan ni Zan si Philip. Ngumiti ito ng matamis. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Kinabig pa siya ni Philip at sinandal sa dibdib nito. Kakaibang suyo ang naramdaman ng puso ni Zan sa ginawa ni Philip. Tuwing yayakapin siya nito ay gumagana ang kanyang pakiramdam. Naroon na naman ang mga katanungan sa kanyang isip. Hindi ba alam ng lalaking ito na unti-unting umaasa ang kanyang puso? Just be yourself, Dasani that I know. Nandito naman ako. Mabait sina mama at papa. Magugustuhan ka nila. It was like an assurance from him. Huminga si Zan ng malalim at kumalas kay Philip. Sige na nga, payag na ako. Ikaw kasi Paninisipan niya rito. Bigla mo na lang akong dinala rito. Tumawa si Philip at tinakbayan si Zan. Inakay siya nito sa loob ng malaking bahay ng mga ito. Halika na nga, kanina pa naghihintay sina mama at papa. Lagot ka kapag nainip ang mga yun. Pananakot pa nito. Sumimangot si Zan at hinampas ang balikat nito. Tumawa mo lang ang loko. Ikaw naman ang may kasalanan lahat ng ito. Humanda ka sa akin kapag nangyari yun. Tumatawang hinuli ni Philip ang kamay ni Zan at hinawakan ng mahigpit. Napangiti siya ng lihim. Napakasarap ng kanyang pakaramdam. Hinayaan niyang maramdaman ang mga bagay na yun dahil gustong-gusto niya ang hatid niyon sa puso niya. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay nakasalubong nila ang isang matangkad na lalaki. Wow! Sino yung magandang binibining kasama mo, kuya? May kapatid pa ba siya? Kung todo pa ang ngiti ng lalaki, kamukhang kamukha ito ni Philip. Shut up, Dab! Huwag kang magulo dyan. Saway nito sa lalaki. Binalingan siya ni Philip. Siya si Dab, ang makulit kong kapatid. Ngumiti siya kay Dab. Hi, I'm Zan. Hi Zan, so ikaw pala yung babaeng sinasabi ni mama sa amin na hindi na naituloy ni Dab ang sasabihin dahil binatukan ito ni Philip. Bakit ba kuya? May sasabihin pa ako sa kanya Reklamo ng kapatid. Tumigil ka ang daldal mo. Saway ni Philip. Nasaan ba sina mama at papa? Philip, iho, andito na pala kayo. Nasagot ang tanong nito nang makita nilang palapit sa kanila ang isang pareha. Biglang kinabahan si Zan. Waring naramdaman ni Philip yun dahil hinawakan nito ang kanyang kamay at pinisil yun. Pinilit niyang binabawi ang kamay. Baka kung ano pa ang isipin ng mga magulang ni Philip. May magkaibigan bang magka-holding hands? Pero hindi na mabawi ni Zan ang kanyang kamay dahil hindi pinahintulutan ni Philip. Lalo lamang humigpit ang pagkakahawak nito. Tinignan niya ang binata at pinanlakihan ng mga mata. Ginitaan lamang siya nito ng maluwang. Tuluyan ang nakalapit ang mga magulang ni Philip sa kanila. Napakaganda ng mama nito at napakalaki ng hawig ng mga mata ni Philip sa papa nito. Humalik si Philip sa ina at tinapik naman ang papa nito ang balikat ni Philip. Ma, pa, siya po si Sunny. Pagpapakilala sa kanya ni Philip. Bumaling ang tingin ni Zan sa mga magulang nito. Magandang araw po sa inyo, ma'am, sir. Magalang na bati niya. Oh, you brought over such a beautiful lady, Fee. Puri ng ginang sa kanya. Tita Lani na lang ang itawag mo sa akin at titirikos sa aking esposo ha, Zani ha, iha. Nakinting sabi nito at kinindan siya. Maganda nga siya, sabi naman ng papa ni Philip. Kastila ang accent nito. Tumaba naman ang puso ni Zan sa sinabi ng mga asawa. Mabait nga ang mga ito. Maraming salamat po. Magkaibigan lang ba talaga kayo nitong anak ko, Zani? Nagulat si Zan sa tanong ni Philip. Tumikim siya. Opo. Magkaibigan lang po kami ni Philip. Kinakabahang sagot niya. Talaga lang ha? Nanunod yun sabi ng ginang. Nakita niyang bumaba ang tingin nito sa magkahugpong nilang kamay ni Philip. Gustong kutusan ni Zan ang sarili. Kasalanan iyon ni Philip. Binilingan niya ang magaling na lalaki. Bitawan mo na nga kamay ko. Nakakahiya sa mama at papa mo. Nalalakay matang bulong niya kay Philip. Nagkibit balikat lang ang binata. Sabi mo kinakabahan ka kaya inawakan ko kamay mo. Yaan mo si mama, naiinggit lang yan. Tumaas baba pa ang kilay ni Philip at pinisil ang kanyang pisngi. Natigilan siya sa ginawa nito. Sigurado siyang pulang-pula ang kanyang mukha ng mga sandaling yun.
Ang sweet nyo namang magkaibigan. Ang tinig ng kapatid ni Philip na si Dab ang nagpabalik kay Zan sa katinuan. Kung todo ang ngiti nito sa kanilang dalawa. Ang mga magulang ni Philip ay nakangiting nakamasi din sa kanila. Oo nga, magkaibigan nga lang sila. Tumatangong sabi ng mama nito. Ma, tama na yan, nahihiya na si Sunny oh. Bakit ba? Ngayon ka lang kasi nagpakilala sa amin ng kaibigan. Diniin pa nito ang salitang kaibigan. O mas tamang sabihin ngayon ka lang nagdala ng mabuting babae sa bahay na ito. Unang pagkakataon ding tumawag ka sa akin sa kalagitnaan ng gabi ng aligaga para lang magtanong ng gamot sa dysmenorrhea. Kaya walang masama kung tanungin ko si Sunny. Natigilan si Zan sa mga sinabi ng mamata nito. Hindi siya makapaniwalang ginawa iyon ni Philip. Parang hinaplos ang kanyang puso sa nalaman. Tiningnan ni Zan si Philip. Hindi maipinta ang mukha nito dahil binukong ito ng mama nito. Pakiramdam niya tuloy ang haba-haba ng buhok niya. Huwag sanang mauntog yung ulo mo, Sunny. At baka makalimutan mong kaibigan mo pala itong anak ko. Tumatawang sabi ng ginang. Nagtataka nga ako kung bakit may nagtiyaga sa batang to. Natawa siya sa itsura ni Philip. Tita, huwag po kayong mag-alala. Mahigpit ang kapit ng helmet sa ulo ko. Ganting biro niya. Imbes na maganda ang sinasabi mo tungkol sa anak mo, nilalalag mo pa ako. Nagkamo ni Philip sa ina. Totoo naman ang sinasabi ko. Humarap ang ginang kay Zan. Basta, iha, kapag may ginawang hindi maganda sa iyo ang batang ito, sabihin mo lang sa akin. Ako po ang bahala sa kanya. Hindi po ubra sa akin ang kapilyuhan niya. Nakangiting sabi ni Zan. Sino ba ang anak mo dito, ma? Nagtatampong tanong ni Philip. Hay, ang bait talaga ng mama ko. Natawa silang lahat. Ang mabuti pa, kumain muna tayo. Mamaya na tayo magkwentuhan ha. Sunny, marami pa akong sasabihin sa'yo. Kinindatan uli siya ng ginang. Umungol si Philip at sinaway ang ina. Nagtawanan sila sa reaksyon nito. Tiningnan niya si Philip. Hindi niya napigilan ang sariling haplusin ang pisngi ng binata. Napalitan ng isang masuyong ngiti ang pagkakakunot ng noon nito. Wala salitang namutawi sa mga labi nila pero tila nagkakaunawaan sila sa titig na iyon. Look at them. They're such a lovely pair. Nag-init ang mga pisngi ni Zan sa sinabing iyon ng mama ni Philip. Nilingon niya ang mga ito na nakamasi sa kanila ni Philip. Si Dab naman ay sumimangot. Napapahiya naman nagtago siya sa dibdib ni Philip. Kinabig si Zan ni Philip at natatawang niyakap. Nakakahiya talaga.